Ang Enlightenment ang itinuturing na dahilan kung bakit nagkaroon ng American Revolution. Ang paglaya ng Amerika sa Great Britain ang nagbigay daan sa paglaganap ng demokrasya hindi lamang sa Amerika kundi maging sa daigdig. Bukod sa American Revolution, isa rin sa pinakamahalagang nangyari sa kasaysayan ng daigdig noong 18th century, ang French Revolution. Sa France, nanatili ang feudalismo noong dekada ng 1770. Nahati ang France sa tatlong malalaking antas sa lipunan o mga estate. Ang first state ay binubuo ng kaparian, ang second state naman ay binubuo ng mga maharlika, at ang ikatlong state ay binubuo ng mga bourgeoisie o mga manggagawa at mga magsasaka. Mula sa mga pangkat na ito ng French nagmula ang pangkat na bumago sa kasaysayan ng France. Sa tatlong antas, ang third state ang naging uhaw sa pagbabago. Binuo nila ang 90% ng populasyon ng France. Hindi nila natamasa ang mga pribilehiyong mayroon ang first at second state. Nagbayad sila ng buwis sa hari at sa simbahan at ng bahagi ng kanilang kita sa mga panginoong may lupa. Samantala, dahil sa demokratikong transformasyon ng Amerika, ay lumaganap sa third state ang kaisipang pamana ni Rousseau at Voltaire. Nagsimula silang maging kritikal tungkol sa mga usapin sa kapangyarihan at pamumuno. Unti-unti ring nabuo sa kanila ang pagnanais para sa pagkapantay-pantay, kalayaan at demokrasya. Dulot ng sunod-sunod na pakikipagdigma sa ilalim ng pamumuno ni Haring Louis XIV, ang makapangyarihang France ay unti-unting nalubog sa pagkakautang. Dagdag pa sa suliranin sa pananalapi ang pagiging maluho ng hari at reyna at kakapusan sa produktong agrikultural dulot ng masamang panahon noong dekada ng 1780. Nang naupo bilang hari si Haring Louis XVI, minana niya ang pagkakautang ng mga naunang hari. Nakadagdag pa sa pagkakautang ang naging pagtulong nito noong American Revolution laban sa Great Britain. Naging mahinang hari si Louis XVI. Ipinagliban niya ang paglutas sa suliraning pinansyal ng France hanggang sa tuluyan ng nalugnok ang kaharian sa pagkakautang. Nang sinubukan niyang buwisan ang mga maharlika upang makadagdag sa kaban ng bayan, ay napilit siya ng mga itong magpatawag ng pagpupulong noong 1789 upang sang-ayunan ng State General ang pagbubuwis. Sa pulong ng State General, may isang boto ang bawat estado. Malimit na magkampihan ang first at second state laban sa iisang boto ng third state. Sa pagnanais ng third state na magbago ang sistemang ito at magkaroon din sila ng kapangyarihan sa pamahalaan, ay ipinanukala nila ang pagbilang sa boto hindi ng estado, kung hindi ng bawat delegado. Sa ganitong paraan ay tiyak ang kanilang pagkapanalo sapagkat binuo ang kanilang pangkat ng higit ng bilang kaysa sa pinagsama ng first at second state. Nang tanggihan ang panukalang ito ay napagpasyahan nilang buuin ang National Assembly na siyang gagawa ng mga batas at reforma sa ngalan ng mga French. Upang iwasan ang banta dala ng third state ay pinahintulutan ni Haring Louis XVI ang pagbuo ng National Assembly. Pinapunta ni Haring Louis XVI ang kanyang mga sundalong Swiss sa Paris sapagkat nawalan siya ng tiwala sa mga sundalong French. Samantala, natakot ang mga Parisian dahil sa lumaganap na bali-balitang ang paparating na hukbo ng mga dayuhan ang papaslang sa kanila. Nilusob nila ang piitan ng Bastille noong July 14, 1789 upang magpuslit ng pulbura bilang paghahanda sa digmaan. Tagumpay nilang nadaig ang mga sundalong nakadestino roon. Hindi lumaon ay nabalot ng matinding takot maging ang mga karatig bayan ng Paris dahil sa bali-balitang umupa ng mga tulisan ang mga maharlika upang sindakin ang mga mamamayan. Ang matinding takot at galit ng mga mamamayan ang nagpaalab sa rebelyon laban sa mga opisyal ng pamahalaang French. Noong October 1789, nagrayot ang may 6,000 kababaihang French at iginiit ang paglisan ng hari at ng kanyang pamilya patungong Paris. Ang paglisan ng hari sa palasyo ng Versailles ang nagudyat sa paglipat ng kapangyarihang pampamahalaan at pagpapatupad ng mga reformang bumago sa lipunan ng French. Noong August 4, 1789, napagkasunduan ng National Assembly ang pagtatanggal ng mga pribilehiyo ng first at second state.
Noong August 27 naman, inilabas nila ang Declaration of the Rights of Man na nagayag sa mga karapatan ng French sa kasarinlan, pagkapantay-pantay at kapatiran. Sinalamin ng deklarasyong ito ang mga konsepto ng Enlightenment. Bagamat malaking bahagi ang ginampanan ng kababaihan sa pagbabago ng France, hindi kinilala sa deklarasyon ang kanilang karapatan. Sinamsam ng National Assembly ang mga ari-arian ng simbahan at ipinagbili upang maging pambayad utang. Itinakda rin ng asembleya na kailangang pagbotohan ang mga kasapi ng simbahan at swelduhan ng tulad sa mga opisyal ng pamahalaan. September 1791, napagtibay ang bagong konstitusyon ng France. Itinatag nito ang isang limited constitutional monarchy at ipinagkaloob ang kapangyarihang tagapagbatas sa isang bagong asembleya. Ito ang Legislative Assembly. Nabuo sa France ang mga pangkat politikal na kinabibilangan ng mahihirap at pinamumunuan ng mga edukadong bourgeoisie. Noong 1792, tuluyang nabuwag ang monarkiya at itinatag ang isang republika. Sa udyok ng mga Jacobin ay nilitis at hinatulan sa salang treason si Haring Louis XVI. Noong January 21, 1793, pinugutan siya sa ulo gamit ang guillotine. Muling nabalot ng takot ang France sa pagsulpot ng isang panibagong makapangyarihang pinuno, si Maximilien Robespierre, pinuno ng mga Jacobin. Ninais ni Robespierre na itatag ang isang Republic of Virtue, isang republika na walang anumang bahid ng monarkiya at feudalismong French. Upang maisakatuparan ito, nagtatag si Robespierre ng mga hukumang lilitis sa mga taong itinuturing na banta sa pananatili ng republika. May ilang mga historiador na naniniwalang umabot sa 40,000 na katao ang pinugutan gamit ang guillotine mula July 1793 hanggang July 1794. Tinagurian ng panahong ito bilang Reign of Terror. Nagwakas ang Reign of Terror ni Robespierre noong July 28, 1794 nang isinalang siya sa guillotine sa utos ng National Convention. Noong 1795, isang panibagong konstitusyon ang pinagtibay ng konbensyon. Inilagak nito ang kapangyarihang pampamahalaan ng France sa isang lehislatura na binuo ng 2 kapulungan at sa directory, isang pangkat heyukatibo na binubuo ng 5 kasapi. Maraming suliraning kinaharap ang directory sa pamumuno ng France. Kabilang rito ang korupsyon, mga suliraning ekonomiko at mga katunggali sa politika na ninais ipanumbalik ang monarkiya sa France. Sa patuloy na pagsandig ng pamahalaan sa militar para sa pananatili nito, naganap noong 1799 ang isang kudeta na nagluklok kay General Napoleon Bonaparte sa kapangyarihan. Sa susunod na video ay tatalakayin natin kung sino nga ba si General Napoleon Bonaparte at ano nga ba ang kanyang ambag sa kasaysayan ng France maging sa buong daigdig. At bilang pagtatapos sa videong ito, nais naming pasalamatan ang mga taong walang humpay na sumusuporta sa aming channel. Maraming salamat!